Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. 924,900,000 subscriber na ho tayo. Palakpakan, maraming salamat sa mga bagong subscribe sa PH Update. Ngayon na nga, nagtutulong-tulong na ho lahat ng kaibigan nitong si Kokak para mapagtakpan, matabunan, hindi mapag-usapan itong pagkakagurgur nitong si Paulo Tantoco dyan sa Beverly Hills. Pangalan pa lang ng lugar talagang sosyalin na. Ito mga kababayan, ang ilan sa mga larawan nakita nating pakalat-kalat sa social media at ang ating kinuha. No? Ito, halimbawa na lang ho ito mga kababayan, talaga naman lahat na lang ho iimbestigahan. Pati ho yung Dolomite Beach, talagang pinagbintangan sa pagbabaha sa Maynila. Ang problema ho kasi dito mga kababayan, imbis na hanapin natin yung mga sandamukal na flood control na binayaran na sambayanan, pagbibintangan natin yung nananahimik na Dolomite Beach dyan sa Manila Bay. Ganyan ho kalakas ang saltik ng administrasyon itong si Marcos Jr. Ito, nung ginawa ang Dolomite Beach, yung tubig ay pinadaan sa sewerage treatment plant para paglabas ng tubig ay malinis. Tama naman, di ba? Alangan naman palabasin natin yung tubig dyan sa dyan sa Manila Bay kasi gusto nyo mabantot ang Manila Bay. Huwag nang padaanin sa sewerage treatment plant ang tubig. Rekta nang lumalabas yung bantot dyan sa Manila Bay. Tama mali? Hoy Artes, makinig ka ha. Bago nyo pagbintangan ang na yan, ang Dolomite na yan, hanapin nyo ho yung mga pond control. Anak ng Petrang Garapata, ang daming pwedeng pagbintangan. Pwede basura, pwedeng hindi maayos na mga kanal na marurumi, di ba? O mga ilog na puno na ng debris, di ba? Bumababaw na yung. Di ba nga, linilinis ho yan mga kababayan. Pagkapanahon ng tag-araw, linilinis yung mga ilog na yan. Tinatanggal yung mga basu-basura dyan. Imbis na ho pag-usapan natin dito, yung mga hakbang para malinis ang mga estero, malinis ang mga ilog, maisaayos ang pagtatapon ng basura ng ating mga kababayan para maiwasan ang malawakang baha, sisihin natin yung nananahimik na Dolomite dyan sa Manila Bay. Ibang klase ho itong si Romando Artes. Hoy, chairman ng MMDA, makinig ho kayo ha. Wag ho kayo masyadong magpahalata na pati ang Dolomite na yan gagamitin nyo para matabunan ang issue nitong si Lisa. Ang obserbasyon, lalo kapag tag-ulan, ay hindi kayang i-convey. Kaya naiipon. Ano? Yan ang problema mga kababayan. Ngayon, siyempre, nagsalita na yung siyang congressman, di ba? Nagsalita na siya na iimbestigahan niya yung Dolomite. Yang naging programa na yan, itong si dati Pangulong Rodrigo Duterte, lahat na lang imbestigahan nyo, lahat na lang siraan nyo, lahat na lang naging programa ni dati Pangulong Rodrigo Duterte, durugin nyo. Walang problema yan, pero hindi pa rin natin matatago ang katotohanan. Ika nga ni Tatay Digong, Dolomite Beach is beautiful, period. At ang matindi dito, pinadaan sa sewerage treatment plant yung mga tubig na tinatapon dyan sa Manila Bay. Kaya daw hindi kinakaya. Kaya lumalala ang pagbabaha. Ibang klase din to.
walang yaho talaga tong si ano, itong si Artes. O okay, kung sa tingin niyo yung nananahimik na Dolomite ang may kasalanan, hindi yung mga flood control na hinahanap ng mga kababayan natin, mag-iisang taon na pagkatapos pinagyabang ni Marcos Jr., yung mga flood control na yun, mapahanggang sa ngayon, di pa rin natin makita. Imbis na hanapin natin yung flood control, sisihin natin yung Dolomite. Heto pa ho mga kababayan. O yan, ano na naman ba to? Ano na naman ba to? Ayan, ayun naman pala. Andiyan naman pala si Arte. Ayun, kaya naman pala ho palong-palong ika nga anong tawag dito? Ipagtanggol ni Artes itong si Kokak sa kadahilan ng ano ho sila, ika nga kita nyo naman ho sa larawan. Sino ba yung nakasalamin dyan sa gilid na yan? Parang kamukha ni Artes. Hindi ko sinasabi si Artes yan na parang kamukha niya. Oh, baka itong si chairman ng MMDA, sabi siguro niya kamukha ko yung kasama sa larawan ni Risa kaya kailangan banatan ko yung anong tawag dito, yung Dolomite ni Digong. Ito mga kababayan. Ano na naman ba to? Ito si ano? Ano na naman ba to? Oy, Sandro Marcos. Ano na naman bang kabalbalan to? Sandro Marcos qualified to be House Majority Leader Ortega. Oh, boy, siyempre. Kailangan ito. Teka lang. Ito, papakita ko sa inyo yung nakikita ni Ortega bilang isang qualified, bilang maging majority leader. Papanood ko sa inyo. Ito. Itong majority leader nitong si Ortega. Pakinggan nyo kung magsalita. Game. Malaki ang pagkatiwala na ibinigay namin ng taga Ilocos, sa mga Ilocano. Malaki pa rin ang tiwala na sa aming mga kakailian. At sa tingin ko naman pwede kong sabihin na ang dahilan kung bakit pinagkatiwalaan kami makipagserbisyo dito sa Ilocos ay dahil naman maganda ang pagtakbo ng aming trabaho dito. Ano daw? Sabi ni Ortega, ano daw siya qualified to be House Majority Leader. Pambira, pagka nga naman tinamaan ka na magaling. Hindi pa ho tayo nangangalahati Sumasakit na ulo ko dito kay Sandro Marcos. Wala akong maintindihan. Bahala kayo. Ito. Maganda ang proyekto na idinadala namin dito sa Ilocos Norte. Palakpakan. Hindi. Bigyan muna natin. Baka nakukulangan lang siya. Bigyan natin ng magandang opening salvo. Our new House Majority Leader, Sandro Marcos. Palakpakan. Tuloy natin. At medyo nadismaya lang kami. Sa totoo lang, sa nangyari nung nakaraan, pati yung tatay ko nagulat, pati sa Pangulo nagulat, si Senadora nagulat, nung humingi ang City Hall sa amin, sa aking opisina ng 1 billion pesos para sa isang kalsada papunta ng SM. Pwede ko ipadala sa inyo ng sulat, kasi ang opisyal na sulat, na ang sinabi, yung SM daw magbibigay ng 500 million, ang pondo na kailangan ng distrito is magbigay ng 500 million. Nung pina-check po ng DPWH, binilin ng staff na ipa-check sa DPWH kung ano ang talagang katotohanan na magkaano. Kasi nung nakita ko to, sabi ko, imposible naman is isang kalsada, 1 billion, medyo nalilito ako. So, pina-double check ko sa DPWH, yung total cost ay dumating sa 30. Masakit ang loob ko ng konti dahil dito ko yan. But, ayun na nga mga kababayan, masakit daw ang loob niya. Hayaan nyo na, kung masakit ang loob niya, wala ho tayong magagawa. Ganyan talaga mga supot. Ito, rekta na ho tayo dito kay siya. Ito naman nung isa, kung isa qualified, ito naman si Doc Prasco, nakita ho natin na nag-alsa balutan na. Ito. Doc Frasco unfazed after ouster from House Deputy Speaker Office, no problem at all. Yan. Ang papalit sa iyo, sino? Si Sandro Marcos. Kasi sabi ni Ortega, qualified daw siya Kayo na humabahala dyan, mga kababayan. Pero tayo dito, ngayong mga panahon na to, kung hindi mababago ang pamunuan dyan sa House of Representatives, wag ho kayong umasa na
na makakakita kayo ng anumang pagbabago diyan sa bulwagan na yan. Habang si Martin Romualdez Tambaluslos ang namumuno diyan sa House of Representatives, puro kabalbalan lang ho ang lalabas diyan. Sa maniwala kayo, sa hindi, wala hong matinong lalabas diyan sa bulwagan na yan. Mapabatas o kung ano pa man. Kung hindi ayuda, DPWH project yan. Dito tayo sa News 5. Game. Sinagot ng Malacanang ang pahayag ng opisina ng Vice Presidente na tila initsepwera sila ng administrasyon lalo na po sa usapin ng budget. Nako. At live mula sa TV5 Media Center, nauna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Halili. Mase, anong sagot ng palasyo sa inaing ng OVP? Masi. Bok, malinaw ang sinabi ng Malacanang, bukas daw si Pangulong Bongbong Marcos na pakinggan ang mga suhestyon ni Vice President Sara Duterte basta ito ay makabuluhan. Yan ang sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos ng banggitin ng tagapagsalita ng Vice Presidente na disservice o hindi makabubuti sa ating bansa yung pagiging out of the loop ni Vice President Sara Duterte at kung hindi raw pagbibigyan yung budget na hindi hiling nila. Ang sabi nga ni Jose Castro, bukas naman ang Malacanang, napakinggan ang sinasabi ni VP Sara pero ang problema, mismong si VP Sara daw ang ayaw tumulong. Matatandaan pa nga raw na minsang binanggit ni VP Sara na meron siyang alam na formula kung paano mapapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Pero hindi raw niya ito i-share sa administrasyon dahil ayaw niyang tumulong. Patungkol naman sa budget, sinabi ni Jose Castro na base doon sa inilatag ng Department of Budget and Management na budget para sa Office of the Vice President para sa susunod na taon, mas mataas daw ito kumpara doon sa kasalukuyang budget ng OVP. Ngayon, depende na daw sa Vice Presidente kung paano ito didepensahan sa Kamara. Narito ang pahayag ni Pero sa tingin ko, yung naging tayo nitong si Vice President Sara Duterte dito sa 2025 budget niya, ganun pa rin ang magiging ano niya dito, magiging tayo niya dito. Hindi ho niya didepensahan, hindi ho siya makikipagbardagulan diyan. Ilalatag niya kung ano yung mga programa ng OVP, bahala na ho sila ano magagawa natin, 'di ba? Merong mga may shaltek yung mga congressman diyan sa House of Representatives, 'di ba? Yung iba hindi naman natin linalahat. Nandiyan si Congressman Paulo Marcoleta, matino naman 'yan. 'Di ba? Marami namang matino diyan. Si Brother Eddie Villanueva, matino rin naman 'yan. Yung iba lang na merong mga shaltek, meron namang matino pero karamihan merong mga shaltek sa utak. Undersecretary Claire Castro. Nagkataon lamang po na hindi niya po ito na ipagtanggol ng maayos sa House of Representatives. So kung ano man po ang naging desisyon ng House of Representatives ng Congress ay hindi na po ito saklaw ng Pangulo. Mas mabuti po siguro kung mas nais niya po na mas malaking budget bilang katulad ng isang estudyante, kung meron kayong thesis na gusto idepensa po niyo na maayos para po kayo mapagbigyan. Hindi naman, ito ka naman si Auntie Claire, ano na naman kababuyan na naman yan sa House of Representatives, it doesn't matter kung madidepensahan o hindi madidepensahan ni VP Sara. Hindi naman importante kung mapapaliwanag niya o hindi niya mapapaliwanag yung mga programa niya. Pag upo pa lang niya doon, talagang tutostahin na siya ng mga kampo ni Tambaluslos. Yun ho yun. Mapaganda, pangit. Kung ano man yung programang ilalatag ni VP Sara, pangit ho lahat sa kanila yan. Wala hong palulusutin yung mga aso ni Tamba dyan. Kung maaari lamang na bigyan ng 1 peso budget ang Office of the Vice President, kung maaari lang, gagawin ho nila yan. Mga walang yaho yung mga aso ni Tambaluslos na yan. Kaya, para sabihin itong si Claire Castro na parang thesis yan, dapat depensahan ko talagang kailangan justify mo na talaga kailangan mo yung budget na yan. Ipakita mo doon sa mga walang yang magnanakaw dyan sa House of Representatives na itong programa na to ay makakatulong sa sambayan ng Pilipino. Gayong sila naman walang inisip kundi magnakaw sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Ganyan ho yung mga tao dyan sa House of Representatives. Hindi naman lahat. Hindi ko nilalahat yan. Meron namang matino dyan, meron namang hindi magnanakaw dyan, di ba? Pero para sa atin, hindi na kailangang depensahan ni VP yan. Kasi hindi pa siya umuupo dyan sa bulwagan na yan, tapos na usapan. Sa maniwala kayo sa hindi. Hindi pa nag-uumpisa ang hearing, pag-uusap dyan sa budget ng Office of the Vice President. Done deal na yan, O, ibang issue naman, ayon kay Executive Secretary Bersamin, pwedeng maaresto si Senator Bato de la Rosa kung maglabas ng arrest warrant ang ICC. Hindi natin pag-uusapan yan. Hindi natin pag-uusapan yan.
Si Bersamin gusto niyang ibahin ng usapan. Pag-usapan natin yung kay Paulo. Paulo. Paulo, Tantoco, yun. Itong, nagtutulong-tulong na nga, di ba? Executive Secretary. Kanina, meron din press con niya si Boying. Meron na naman daw nakita mga buto-buto dyan sa Taal Lake. Anak ng toko, pagka pumutok ang Taal, yari kayo dyan. Kung ako sa inyo, ayusin yung mga buhay nyo dyan. May update ba ang palasyo dyan? Tinanong natin yan kanina sa Palace Press Briefing, pero ang sagot dyan ni Undersecretary Claire Castro, so far, wala pa silang natatanggap na anumang formal o official communications na meron ng warrant of arrest laban doon sa ilang mga nakasabwat umano ni former President Rodrigo Duterte tungkol nga dito sa violation of human rights. Maliban dyan, wala nang Ang labo, no? Violation of the human. Anong violation ng human rights? Yung sugpuin ang ipinagbabawal na droga sa Pilipinas. Ang gera kontra illegal na droga ay maduguho talaga yan. Sa maniwala kahit sa hindi, kahit sinong umupo, pagka talagang tinutukan niya yan, magiging madugo yan. Ngayon kung pabanjing-banjing ka lamang, pasinghot-singhot ka lang ng pulburon, well, hindi talaga, bloodless talaga yan kasi pati ikaw, di ba? Napapabalita na bumabanat ka ng pulburonic something, di ba? Ngayon kung ikaw ay seryoso, ito sinasabi ko sa inyo, kahit hindi si Tatay Digong, magiging matugo yan. Siguro dito sa generation na to, nakita natin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga susunod na generasyon, kung talagang tututukan nila itong droga na to, magiging madugo din yan. Kaso napakapangit na president kung tawagin. Yang nangyari na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, kung ikaw ay magiging presidente at gusto mong mawala ang ipinagbabawal na pulburon o droga sa Pilipinas, medyo magdadalawang isip ka baka mapadala ka sa dahig na di ba? Baka hindi ka na palabasin sa Villamor Air Base. Merong presidente, nangyari kay Tatay Digong, ginusto niya lang na maisaayos ang sitwasyon ng ating bayan kaugnay dito sa dito sa napakasalot na illegal na droga na to. Anong inabot niya? Kaya magdadalawang isip ka, tutuloy ko ba to? Baka anuin ako dito. Ganun, di ba? Mag-aano ka yung, yari ako dito pagka doon na lang ako sa infrastructure. Na kung saan, kahit anong gawin mo, kahit mag-infrastructure ka, gawin mo yan. Pagka hindi mo tinutukan itong issue ng ipinagbabawal na droga na to, walang magiging progreso sa Pilipinas. Yan hong sinisigurado ko. Naibigay na iba pang detalye ang Malacanang. Although matatandaan natin na mismo ang senador, si Senador Bato de la Rosa, minsan niya nang nasabi na mukhang diversionary tactics ang ginagawang mga paglalabas ng pahayag na ito ng administrasyon para matabunan yung usapin tungkol sa di umano ay pagkakasangkot ni First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ng isang negosyante. Okay, Bok, update naman tayo sa pagbisita ng Pangulo sa Amerika next week. At ano raw dahilan kung bakit hindi kasama ang First Lady? Bukas, magkakaroon ng pre-departure briefing ang Department of Foreign Affairs para ilahad sa mga kapatid natin sa media kung ano-ano nga ba yung magiging agenda ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa unang beses na pagharap niya kay US President Donald Trump pagbisita niya sa Washington. Patungkol doon sa dahilan kung bakit hindi makakasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa biyaheng ito, wala pang ibinibigay na dahilan dyan ang Malacanang. Ang malinaw, balita ko Maricel, balita ko ito yung mga baka daw hindi si Lisa, ay si Kokak. Kasi si Kokak dapat sasawa. Iba si Lisa, iba si Kokak. Baka bawiin daw yung interview. Hindi siya pwedeng magpakita doon. Baka bawiin yung interview. Uy, Hindi. Kasi, alam nyo kung mabuting lang yan, mabuting babae lang yan si Kokak. Makakaramdam tayo ng yung tipong, hayaan nyo na, kawawa naman, Ang bait ng ali na yun, hayaan nyo na, di ba? Pero, ang sama ng ugali ng tao na yan, sa totoo lang mga kababayan. Ang sama-sama ng ugali ng tao. Alam nyo yung mga matatapobreng babae? Tumbasan nyo ng 100 beses. Kung meron kayong kilalang matapobre, 100 beses na kagaya nun, doon nyo palang matatapatan niya si Kokak sa kasamaan ng ugali.
Yun ang sinisigurado natin. Ganyan hong katindi ang alin na yan. Pero ang maganda lang dito, ito lang ho ang bright side kung tawagin dito sa mga kaganapan na to. Ngayon nag-i-enjoy siya na kumpasin itong ganito, o gawin mo yan, o sabihin mo to, o palaking mong issue na yan, ganito gawin mo, ganito ganyan. Kinukumpas niya lahat ng pwedeng kumpasin sa Malacanang. Pero pagdating ng panahon, wala na sa kapangyarihan ng asawa mo, lahat ng kinukumpasan mo na yan, ilalaglag ka ng mga yan. Okay? Para dito kay Artes, lahat sila, meron kayong kalalagyan pag natapos ang administrasyon na to. Ano yun na lang natin, kumbaga, tuloy-tuloy lang ho tayo. Hindi lang sa pagsuporta sa mga Duterte, sa pagtayo sa kung ano ang tama dito sa bansa na to. Kasi, kaya lang naman napapasama itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Bip Sara kasi sila yung muka ng malinis na pamahalaan. Diba? Sila ho yun eh. Maliban sa kanila, wala ho tayo na, si Rodante Marcoleta, nandyan siya, pero yung tipong, yung chance na talaga nagmanalo, makipagbalagbagan dito sa mga walang yang to, si BP Sara talaga ang ating pambatong manok sa 2028 presidential election. Sinabi ng Malacanang na lumabas doon sa report na ibinigay sa kanila ng Department of Foreign Affairs, katuwang yung Philippine Consulate sa Los Angeles na mukha nga daw mali yung ipinost na police report. Ang magpapa 925,000 subscriber ho sa atin, bibigyan ho natin ng hug tsaka kiss. Naku, mag-subscribe na ho kayo. Yak, Kadiri PH. Yung subscribe na ho kayo, konti na lang 70 subscriber na lang. Magwa 125 na tayo. So pag 125, so 75 na lang edi, di ba? Sa social media patungkol doon sa sinasabing kaugnayan o pagkakasabwat kay FL sa pagkamatay ni Paulo Tantongco, yung negosyante. Ang sabi nga daw ng Philippine Consulate sa LA, yung mga termino daw na ginamit doon, hindi naman kadalasang ginagamit ng mga standard term ng Beverly Hills Police Department. So malabo raw na totoo yun. Bok? Ulat ni Maricel Halili, live mula sa TV5. Ayun na nga, yan ho ang ulat nitong si Maricel Halili. Marami pa tayong pag-uusapan dito kaso nauubusan na tayo ng oras. Baka hindi natin mapasadahan tong kay Attorney Ferdy Topacio na to, na kung saan linambing niya itong si Poverty Alleviation, Larry Gadon. Ito, pakinggan natin. Meron ng Department of Finance. Wait lang, para kumpleto. Advisor on Poverty Alleviation. Kung gusto mo ma-streamline, Mr. Okay. May National Police Commission. Meron kang Police Chief. Yes. Meron kang DILG Secretary kung saan nandun sa ilalim niya yung police. So useless. Tama yun. Tama. Nagbawas. Ang isa man dapat i-abolish kung gusto mo ma-streamline, Mr. President, ang iyong bureaucracy ng executive at lalong tumaas ang iyong trust rating, yung Presidential Advisor on Poverty Alleviation, yung si Larry Gadon. Wala akong personal kay Larry Gadon, ha? Kaibigan ko yan. Ngunit, Presidential Advisor on Poverty Alleviation, di ba meron ng Department of Finance? Meron ng Department of Trade and Industry. Lahat yan para sa poverty alleviation. Pag maraming negosyo, maraming kikita. Di ba? Apo. Yung finance, maraming maganda yung financial outlook mo, maganda yung financial policy mo, gaganda yung ekonomiya, angat ang antas ng kabuhayan ng lahat. Meron pang Department of Labor and Employment. Pwede. Pag cabinet na yon, yun ang mga advisor na ng presidente pagdating sa poverty alleviation. Meron pang NEDA na secretary level. National, di ba, Economic Development Authority. Economics na yan eh. Opo. Bakit kailangan mo pa ng poverty alleviation na advisor? Nasobrahan. Sobra. Kasi mga pondo ng gobyerno yan, may sweldo yan, may staff yan. Wala namang magagawa yung advisor na yun na hindi na ginagawa ng ibang mga ahensya ng gobyernong nabanggit ko. Yung apat na yan eh. Di ba? Naging monotonous na yung trabaho nila. Oo, meron pang yung Commission yung OWA. Yes. Di ba? Opo. May OWA pa.
Meron pa yung Commission on Filipinos, yung Overseas Filipinos. Ang dami na eh. Na ang mga ahensya na ang ginagawa ay para ma-alleviate ang poverty. Hindi na kailangan yon. Kumbaga ano na lang, dagdag gastos na lang yan si Attorney Ferdy. Pagka hindi natin binigyan ng pwesto yan, baka mag-iiyak yan. Baka magdangawa yan, baka lumuhod yan kay Marcos Jr., di ba? Kailangan talaga ni Larry ang pwesto na yan. Bago non-portfolio pa yan, di ba? Walang departamento yan. Parang free, parang palutang-lutang kung saan-saan. So, pwede nang tanggalin niyang office na yan para makatipid ang gobyerno. Magandang advice yan, attorney, ha? Maraming pwede. Kasi, yung mga ganyan, to be candid, ha? Yung mga presidential advisor on this and that. Opo. Honorific yan eh. Ibig sabihin, parang reward yan. Gantimpala yan for political service. Na, ikaw, gagawin kitang presidential advisor with the rank of cabinet, syempre. Tuwan-tuwa ka naman. Pero actually, walang ginagawa yan eh. Sa totoo lang. Walang tanggapan yan. Meron ginagawa. Doon sa PTV, kumakanta siya doon sa PTV. Maya nagpapa-interview na kesyo konti lang daw mahirap sa Pilipinas kasi maraming sasakyan. Maraming mga brand yung sasakyan sa karsada. Ikaw talaga, Attorney Ferdy, hindi ka nanonood na PTV eh. Kahit na puro basura mga balita doon, kahit pa paano, hindi tayo makawala sa propaganda ng PTV eh, di ba? Napapanood pa rin natin yung mga pagdadakdak ni Larry Gadon doon sa estasyon na yun. Maganda daw ang estado ng Pilipinas. Official na phone number yan. Merong isang common na number. Yung mga presidential advisors, honorific yan. Kumbaga, nag-umpisa yan noong panahon ni Marcos Sr. Nung parliamentary tayo. May minister, halimbawa, yung Minister of Labor. Yung equivalent ng Department of Labor. Minister of the Interior, si Jose Roño. Minister of Education. Ngayon, merong mga honorific na titles. Yung Minister of State. May mga kaibigan kami dyan ng tatay ko eh. Minister of State siya. With the rank of cabinet. May isang kaibigan yung tatay ko, si Minister Juan Tumboon. Minister of State for Chuchu Chenes. Something. Basta ang title nila, Minister of State. Minister din ang title. Ayun. Yan. Walang portfolio yon. Yun ang... Paano yun, sir? Kawawa naman yung tao. Yung posisyon niya, pwede ba i-transfer sa iba? Hindi. Tanggalin na yung posisyon na yun. Hindi na kailangan yun. Tanggalin yung na mga yun. presidential advisors, dapat i-minimize na yun. I-minimize na yun. Dapat yun. Para sa akin, Opo. Oo. Ito ang isa pang dapat pagtuunan ng pansin. Yung mga loose cannons na mga secretaries niya, katulad ni Secretary Remulla. Ito, nothing personal here. Ito, papailing ka na lang na napapakamot ka eh. Hindi napapakamot sa baba, sa taas. Mahirap yung nagkakamot sa baba eh. Baka may rashes yun eh. Di ba? Baka may... Ano naman suggestion mo? Allergy, di ba? Minsan may kulani o ano. Sa baba, nagkakamot. So, what's your suggestion? Hindi, kita mo to. Sige po. Noong itong si alias Totoy ay biglang lumabas, si Remulla was all over the place. Yeah. Nako, ang mga involved dito ay mga makapangyarihang mga tao, mga general, mga mayayaman, kaya niyang impluwensyahin ang korte. Dapat ito ay gawa ng investigasyon, etc., etc., etc. Ano nangyari? Okay. Kinausap ni Secretary Remulla ang Chief Justice. Sinasabi niya, naku, Sir, delikado tayo rito, ma-impluwensya ito. Eto, may mga judge na kailangan yung imbestigahan. Nagsalita na, sinira na niya ang judiciary. Grabe, no? Nagsalita na siya laban kay Atong Ang. Di ba? Opo. Nangidnap ng sabongero, etc. Kumuha na ng abogado si Ang, pati si Gretchen kumuha, tinuro si Gretchen, bumotos daw si Gretchen na pumatay ng mga sabongero. May mga pulis na restricted to quarters. Di ba? May tinuro ng mga general katulad ng si Estomo. Yan.
Etong si Yan mga general na yan, yung mga general na yan na pinagtuturo nitong si alias Totoy, yan ho ang didikdikin nila para mapalakas yung kaso laban kay Tatay Digong sa ICC. At pagkasinwerte, maidiin pa itong si Senator Bato de la Rosa. Konektado yan. Di ba? Unang video ko pa lang dyan sa nawawalang mga sugarol na yan. Malayo pa lang. Amoy na natin na pagkaya naglabas si Boying, alam na this. Ika nga connect the dots. Iko-connect. Ano sabi ko dun sa unang video ko? Hindi nila ma-ICC itong si Senator Bato. Yun ang option ng una. Kaya ang gagawin nila, dito nila babanatan yung issue ng na yan. Issue ng nawawalang mga sabungero. So, dito siya babanatan. Di ba? Pero hindi. Sabi nung isa, connecta natin. Ngayon, hintayin natin ang komunikasyon ng ICC para mapadala din sa dahig yung si... aarestuhin daw dun eh. Pagka naglabas ng yung ICC na yan, at naniniwala ho tayo sa lalong madaling panahon. Maglalabas ho talaga ang ICC. Senator Bato, maniwala ka. Kung ayaw maniwala, bahala ka. Ang sigurado ko dito, maglalabas ng warrant sa'yo. Diba? Ang gagawin mo lang, huwag ka lang lalabas ng Senado. Wala tayong magiging problema dyan. Hindi ka pwedeng arestuhin dyan. Hanggang 2028 ka na dyan. Ay, hindi. Hindi ka. Kapanalo lang niya, di ba? 28, 29, 31. 2031 ka na dyan. malinaw, Colonel J. Orapa, di ba? Nagpa-interview tong si Totoy. Kung sino-sinong tinuro, pati yung sa PCSO, yung retired Judge Felix Reyes. Tinuro niya. In-involve niya, di ba? Nasira pangalan nitong mga to. Ending. Eto, tingnan niyo yung lumabas sa dyaryo. Sinabi ng Prosecutor General na si Dong Fadulion, eto, matinutok karir ito eh. Opo. Hindi ito basta sinaksak na lamang as DOJ Opo. na politiko. Okay. Karir ito, he rose from the ranks. Umpisa sa pinakamababa, nag-apply siya diyang kinarir na niya hanggang siya ngayon ay Prosecutor General. Anong sabi ni Prosecutor General Fadulion? Na ito po ang tama. Ito ang tama. Sabi niya, hindi daw pwedeng kumilos ang DOJ nang walang affidavit itong si alias Totoy o si Julie Patidongan. Bakit nagtatatalak yung Secretary of Justice? Napakahilig nitong Secretary of Justice nito magtatatalak eh. Di ba yun ang ginawa niya kay Teves? 3 araw pa lang, may mastermind na, may mga kasabwat na, may director, may producer, may makeup artist. Hindi wala namang makeup artist. Diba? Hindi kasi sabi niya noon, eto parang pelikula ito. May producer, may director. Ang producer niyan, si Teves, etong director, si Marvin Miranda, etong mga gumawa. 3 araw pa lang, may mastermind na. Ngayon ang nangyari, baka hindi alam ng mga ibang tao, nag-recant yung 10. Baka rin hindi alam ng ibang tao, hindi nire-report sa media. Ang dami nang naabsuelto na mga co-accused sa iba-ibang mga illegal possession, etc., etc. Marami na rin binigyan ng bail. Pag binigyan ka ng bail, mahina yung ebidensya. Yes. Inunahan na ng Secretary of Justice. Eto, ganun din. May mga sumisisid nga sa Taal. Grabe, no? Naghahanap ng buto. Yung mga kalansay, nung mga... Diction, mali. Sinisisid yung buto. Buto! Sinisisid. Buto, Hindi, minsan medyo nanunuyo. Yung Bisaya kasi mali Nanunuyo yung lalamunan natin, dudulas eh. Opo. Pero attorney, nakakahiya sa judiciary ng bansa natin pag lagi... Itong si Totoy, na kung sino-sinong tinuturo, sikat na sikat hindi siya. daw pala pwede, mismo, eto ang mismong, sinabi na Padulyon. Sabi niya, sige, Tagalogin mo, sasabihin ko sa English. Sige po. Yan, parang tayo ay nagdodoktrina. Sabi niya, at this point, At sa ganitong pagkakataon,
much as we would want to, na mas gusto naming mangyari, we cannot make any disclosures. hindi natin to pwedeng tapusin agad. Because all these revelations Dahil sa mga sinabi nito, which are being made ay ginawa, have to be formally presented ay dapat mailagay sa tamang proseso or submitted to us na pwedeng ibigay sa amin in the form of affidavits, sa pamamagitan ng affidavit, and we have yet to see it. at dapat makita namin Hindi to. pa pala nakikita. And if and when we do see it, At kung kailan namin ay pwedeng makita ito, we still have to evaluate. ay dapat naming busisiin muna. Bakit nagsalita na yung Secretary of Justice? Wala pa palang affidavit ito. Interview lamang. This is lousy criminal investigation. Super lousy. Bago, gusto pang maging ombudsman. Di pag ombudsman yan, di puro kengkoy. Ang criminal investigation, sususpindihin ka ng sususpindihin yan. Hindi pa man lang may affidavit, anak ng teteng na buhay naman to. Ano bang klase ito? Di ba? Yun ang problema. Aside from the fact na hindi ba nakikita, kahihiya, ha? Ikaw ay politikong tao. Ha? Ikaw ay nanilbihan bilang Secretary of Justice. Ibig sabihin, tao ka ng Pangulo. Opo. Ikaw ay may mga anak, mga kapatid na politiko at nasa gobyerno. Pupunta ka sa ombudsman, iimbestigahan mo ang graft. Anong gagawin mo kung halimbawa yung nangyari dun sa anak niya? Yun ang inaakusahan. Anong gagawin mo? Paano kung si Secretary John Vic Remulla ang inakusahan ng anomalya? Paano kung yung anak mong congressman? Anong gagawin mo? Sabihin na natin, hindi ko sinasabing pagtatakpan ni Boying Remulla. Nandito kasi ako sa kanila ni John Vic. Ni Boying Remulla. Sabihin mong matuwid na ang kanyang gagawing investigasyon. Halimbawa, si John Vic, inimbestigahan niya. Wala naman talagang nakitang pagkakamali. Dinismiss niya. Opo. Yung kredibilidad mo ang problema. Yun. Kaya tama yung pagka-dismiss na yan, kaya mali, pagdududahan ka. Tama. May partido ka. Di ba? Yung yung magdiwang ba yun? Yung sa Cavite, local party. O kaalyado mo, let's say, yung vice-gobernador na ang vice-gobernador yate anak ni sino tong natalo? Si Budots, si Bong Revilla. Kapartido mo yan. Anong gagawin mo? Ayun. Di ba? Hindi po maaari. Dating kasama mo sa gabinete, tao ni presidente, binaimbestigahan, the first lady.